10 taon na akong kasal kay Felix, ang pinakamayamang lalaki. At ngayon, sa wakas, buntis na ako. Felix, magkakaanak na tayo. Kaninong anak ito? Dapat mong tingnang mabuti. Anak mo ito. Kung hindi mo ito aminin, pupunta ako sa ospital para magpa-abort. Magagalaw mo ba ang anak ko? Papatayin ko ang buong pamilya mo. Isang lalaking tagapagmana lang ang meron ng mga Thompson sa loob ng 10 henerasyon. Ngayon, sa wakas, may anak na tayo. Lahat sa pamilyang Thompson ay magagalit ng husto. Napakaganda nito, Fiona. Mahal kita. Felix, wag mong isiping hindi ko alam. Makikipagkita ka sa unang pag-ibig mo, na si Iris, di ba? Kung ganon, bakit mo pa gusto ang anak ko? Mahal. Huwag kang mag-isip ng masyado. Ang aking pamilyang Thompson, ang pinakamayaman, ay sa wakas ay may tagapagmana na. Akala mo ba ay aapihin kita? Dito ka lang sa bahay at maghintay ng matyaga. Hintayin mong ako'y bumalik mula sa ibang bansa. Lahat sa pamilyang Thompson ay maghihintay sa pagsilang ng batang ito. Tatay, nanay, buntis si Fiona. May tagapagmana na ang pamilyang Thompson natin. Binan, buntis si Fiona. Talagang aalagaan ko siya ng mabuti. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isang anak. Pahahalagahan ko kayong dalawa habang buhay. Sino ang babaeng ito? Buntis pala siya, sa anak ni Felix. Baka naman si Felix ay may kabit sa tabi. Putang ina mo, maghintay ka lang. Putang ina mo, hintayin mo lang. Felix, ikaw ba yan? Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Anong nangyayari sa post mo sa social media? Mabuti, sasabihin ko na lang sana sa'yo. Tayo na. Ano? Talagang iiwan mo ako? Ayoko. Oo, nangako ako sa asawa ko na pagsisilbihan ko siya habang buhay at pahahalagahan ang aming anak. Bago ito, naglalaro lang ako sa'yo. Para lang magselos siya, yun lang. Iris, sa atin, wala namang nangyari. Tapusin na natin ngayon. Walang saysay. Kung ipagpapatuloy pa natin, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng malaking bayad pinsala. Pagbalik ko sa bansa, ipapadala ko sa'yo. Hindi. Sige. Kailangan ko nang sumakay sa eroplano. Ibaba ko na ang tawag. Felix. Sagutin mo ang telepono. Sagutin mo. Shen Yuanji, nagsasara ka ng telepono. Sinasadya mong iwasan ako. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, di ba? Mga kaibigan, makinig kayong lahat. Mag-online kayo, lahat. Mga regalo at tip, super rockets, ipadala nyo lahat. I love ko kayo, ngayon din, para hulihin ang babaeng manloloko. Bakit ko ba tinitingnan ang mga ito? Ang batang ito. Hindi pa nga ako sigurado kung itataguyod ko ito. Hello, gusto ko na pong mag-check out. Ayos. Sa wakas, nahuli rin kita, putang inang maninira ng pamilya. Ihanda na ang mga rocket, mga kaibigan. Ang nakakabaiteng, labanan ng mga maninira ng pamilya, ay magsisimula na. Ayos, buntis ka nga, kaya pala ako iniwan ni Felix. Mga kaibigan. Ikaw pala ang kabit. Ikaw si Iris, anong ginagawa mo rito? Alam mo pala kung sino ako. Ikaw ang puting liwanag ni Felix. Nangaasar ka ba sa akin? Maninira ng pamilya, wala kang hiya. Mga kaibigan, patatagin nyo ang camera para sa akin. Kunan nyo ng maayos. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa lahat kung ano ang nangyayari sa mga maninira ng pamilya. Ano? Zhao Shiki, akala niya talaga ako ang masamang babae. Ano ang nangyayari sa isang kabit? Mukha siyang napakabait at mahina. Sino ang mag-aakalang siya pala ay masamang kabit nang aakit ng boyfriend ng iba? Hindi ako kabit. Huwag mong isipin na dahil may anak ka, ay pakakasalan ka ni Felix. Huwag ka nang umasa. Hoy, miss, may anak siya. Kahit na siya ang unang nagkamali, hindi ka pwedeng manakit ng tao. Ang bilis mong sumingit para paghiwalayin kami. Para kang yung putang iyan. Pareho kayong kabit ng iba. Ikaw. Hindi nyo pa alam.
Ang boyfriend ni Iris ay ang chairman ng Titan Group, ang pinakamayaman, si Felix Thompson. Kaya pala, nagpapakabait at mahina habang kabit ng iba. Kaya pala nakakapit siya sa chairman. Ako ang legal na asawa ni Chen Yuanxi. Ako ang legal na asawa ni Felix. Ang kakatawa naman, asawa ko si Felix. Kung mag-aasawa man siya, ako ang pakakasalan niya. Girls, hawakan niyo siya para sa akin. Di ka pa nga nakakapanganak, nagpapanggap ka ng legal na asawa ni Felix. Gusto kong makita ng lahat ang katawan na nangakit kay Felix. Tingnan natin kung ano itsura. Hindi. Tigil. Sisters, para sa kapangyarihan ng asawa, patalsikin ang mga puta. Para sa kapangyarihan ng asawa, patalsikin ang mga puta. Hindi. Hindi masama, maganda ang katawan mo. Kaya pala si Felix ay nahuhumaling sa'yo. Nagawa mo pang i-post yan online. Mga tol, alisin niyo ang kamay niya. Hayaan nating lahat na makita ng mabuti. Ang manloloko ng pamilyang ito, nilalabag mo ang batas sa paghampas sa kanya. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang kabit na ito. Wala kang pakialam. Makinig ka sa akin. Ang boyfriend ko ay si Felix, ang pinakamayaman sa bayan. Ngayon, siya rin ang bahala rito para sa akin. Miss, may tawag po kayo. May tawag. Si Felix ito. Nasa airport na ako. Malapit na akong umuwi sa bansa. Ayos, ayos. Maghihintay ako. Bibigyan kita ng 5 milyon bilang pambayad sa paghihiwalay. Huwag ka nang lalapit sa akin muli. Noon, ginamit lang kita para matupad ang isang layunin ko. Ano ang sinabi mo? Felix. Felix. Ano yang ingay? Felix. Ano yon? Pigilan siya. Felix. Anong sinabi mo, Felix? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Hindi ako sang-ayon. Dahil ba sa kabit na to, ang kapal ng mukha niya, naagawin ang lalaki ko. Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Kabit? Anong kabit? Malalaman mo rin. Ngayon, makikita ko, kung wala na tong bata, kung titingin pa siya sa'yo. Iris, anong pinagsasasabi mo? Iris, anong sinabi mo? Sabi ko lang, Felix, may nabangga ako. Hulaan mo kung sino. Hindi ko pinapansin kung sino ang sinuntok mo. Ako na ang bahala. Pero simula ngayon, hindi ka na pwedeng maging ganito kapabigla. Wala nang ibang mag-aalaga sa'yo tulad ko. Ano? Felix, seryoso ka. Break na tayo. Hoy, hoy, hoy. Ikaw ang bahala, di ba? Gusto kong makita kung paano mo gagamitin ang pera mo para ayusin ang gulo mo. Ang sakit ng tiyan ko. Tulong, tawagan niyo ang pulis. Iligtas ang baby ko. Gusto kong subukan nila, hayaan mong linawin ko. Tinuturuan ko ng leksyon ng kabit na to. Wala kayong pakialam, dahil sa putang to. Gusto na akong hiwalayan ng boyfriend ko. Dapat, magpapakasal na kami. Mga tay, itong kabit, akala mo ang ganda-ganda mo, no? Ngayon, gugulatin ko ang mukha mo. Tingnan natin kung maglalandi ka pa ng ibang lalaki. Sandali. Ako po ang driver ni Mr. Thompson. Narito po ako para sunduin si Mrs. Chen ayon sa utos niya. Ikaw ang driver ni Felix. Bakit ngayon lang kita nakita? Hindi ko kilala itong tao. Yung driver ni Felix ilang araw na ang nakalipas. May problema sa pamilya. Nag-long leave siya. Pansamantalang driver lang ito. Nakali po ang driver ni G. Felix. Ako po ang pumalit ng ilang araw. Sabi niya, nasa alas 5 na flight siya. Inutusan niya akong sunduin muna kayo at hintayin siya sa airport. Para sa putang iyon. Ang bilis talaga, niyang makipaghiwalay sa akin. Ikaw, paano mo nagawang bugbugin ng ganito ang isang tao? Wala kang pakialam. Sinabi na ni Felix, na aasikasuhin niya yon. Ano pang ikakatakot? Mga kasama, nakita niyo ba yon? Ito ang nangyayari sa mga homewrecker. Magsalita ka, G. Thompson. Si Iris, parang si Iris, ay bagbog na bagbog ang isang tao. Babae lang naman yan, mahina. Sa tingin mo ba talagang kaya niyang patayin ng isang tao sa pagbugbog? G. Thompson. Ang nakita ko ang paniwalaan ko. Paano kung mag-video na lang ako ng eksena para sa inyo? HMM. Tigilan ng pag-video. Ganyan na nga ang ginawa nyo sa isang tao. Mag-video pa, sobra na yan. G. Thompson, naipadala ko na sa inyo ang video. Tingnan nyo, bilasan nyo.
tumigil na sa pag-film. Ganito na nga ang pagkakapalo mo sa kanya. Ang pag-film, sobra na. Nasa na? Bakit ang daming tao? Yung si Iris, sa harap ng lahat ng mga tao, nanunok siya, G. Thompson. Shopping mall ito. Ano, nababaliw na ba siya? Ang daming nakakakita. Paano ko ito aayusin? G. Thompson, kailangan mong pumunta rito agad. Sige, alam ko na. Sir, malapit nang mag-take off ang eroplano. Pakihanda na ang inyong boarding pass, at maghanda ng sumakay. Si Felix pala, may itinatago sa akin. Mahigit kalahating taon na akong kasama niya, at may kabit pa rin siya sa tabi-tabi. May pinapakain pang ibang babae sa likod ko. Miss Iris, tama na po. Anak din ng tao itong taong ito. Kahit nakabit siya ni G. Thompson. Sapat na siguro ang pagpalo, di ba? Bakit kailangan? Ganito kalala? Ikaw ay isang driver lang na pansamantalang inupo ni Felix. Yun lang. Anong karapatan mong utusan ako? Alam mo ba, isang salita lang mula sa akin. Mapapaalis kita kay Chen Yuanji. Bahala na. Hindi naman ako matagal na nagtatrabaho para kay Ginoong Thompson, bilang kanyang driver. Sige. Kayo na lang pala ang kakampi niya, ha? Tigilan mo na siya. Tingnan mo ang lagay niya. Dalhin mo na siya sa ospital, ngayon din. Eksakto, lalong lumalala ang sitwasyon. Oo, ang dami nang nawalang dugo, nakakalungkot. Bukod pa riyan, 5 o 6 kayo laban sa kanya. Kung makikita ito ng kanyang mga magulang, may isip mo ba kung gaano sila masasaktan? Hindi, kung magpapatuloy ito, at lumala pa ang sitwasyon, papagalitan ako ni Ginoong Thompson. Binibining Hills, sasama ka ba o hindi? Malapit nang dumating si Ginoong Thompson. Huwag mong baguhin ang usapan. Hindi ba't pumunta siya sa ibang bansa? Paano siya nakabalik ng ganito kabilis? Buisit, bababa na siya sa loob ng 1 oras. Ano? Binibining Hill, sasama ka ba o hindi? Kung hindi ka sasama, tatawagan ko si Ginoong Thompson ngayon din para sabihin sa kanya. Huwag. Kung aalis lang ako ng ganito, ay parang pinagbigyan ko lang ang kabit na ito. Sabihin mo sa iyong Ginoong Thompson, napuntahan ako, pagkatapos niyang lumapag. Gusto kong makita niya, sa kanyang sariling mga mata, kung ano ang nangyari sa kanyang kabit. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon niya. CJ, hayaan mong makita ni Felix sa kanyang mga mata kung paano papatayin nang minamahal niya ang kanyang sariling anak. Hindi karapat-dapat maging ama si Felix. Ayos ka lang ba? Tumawag ng ambulansya. Hello, 911? Kailangan yung pumunta rito agad. May buntis na nag-collapse sa mall. Hindi siya makagalaw. Miss, hindi ka pwedeng masaktan. Kung may mangyari sa'yo, wawakwak ang buhay ng ating si Mr. Thompson. Umusag kayo. Sino ang may gawa nito? Gising ka na. Doktor, Ang baby mo ay maaaring na-miscarry. ano? Anak ko. Anak ko, anak ko. Nawala ang anak ko. Nawala ang anak ko, Dok. Anak ko. Anak ko. Miss, himala na buhay ka pa. Biyaya na yon sa sarili mo. Maaaring, hindi ka na makapag-anak muli. Miss, sino ang gumawa nito sa'yo? Dapat kang tumawag ng pulis. Mga halimaw sila. Boplax ka. Gusto mong tumawag ng pulis. Makinig ka, ang boyfriend ko ay Felix, ang pinakamayaman sa lungsod. Ano? Tanggang aso. Si Mr. Thompson yun. Dapat nandito siya. Sunduin mo siya. Bilasan mo. Hoy, mahal. Nasaan ka na? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Ako ay. Anong tinitingnan mo? Ako na ang bahala dito. Mahal, kumusta na ang ating baby? Nasabi ko na sa mga magulang ko, ang magandang balita, at sa mga magulang mo rin. May tagapagmana na ang pamilya Thompson. Oh, mahal, binilhan ko rin ang ating baby, ng agimat na panangga. Bago ako pumunta rito, pinabendisyonan ko ito sa isang master. Nagkagastos ako ng 8 milyon. Ano? Mahal, ikaw ba yan? Magsalita ka naman. Bakit hindi mo? Sinagot ang tawag ko kanina. Mahal, hintayin mo ako sa bahay. Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking anak. Huwag mong subukang hawakan ang anak ko. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Anong gagawin natin? Hindi ko inakala na si Felix ay magmamalasakit ng ganito sa batang ito, nang sobra. Paano kung malaman niyang ikaw? Ibig kong sabihin, tayo, ang nagpawala sa baby. Eddie, hindi ko alam na si Felix ay gustong-gusto pala ng anak. Kung alam ko lang, dapat nagkaanak na ako sa kanya.
Dahil lahat ito sa pag-aatubili ko, at hinayaan kong maunahan ako ng putang yan. Mahal, nasaan ka na? Ang ingay-ingay dyan, hindi na kita marinig. Mahal, tungkol dyan sa si Iris, ako na ang bahala ngayon. Sa totoo lang. Alam kong sa puso mo, naiintindihan mo ang lahat. Noon, sinusubukan lang kitang selyusin. Ngayon, siya ay nambumbog pa ng tao. Sinabihan ko na ang driver kong asikasuhin yun. Ituring mo na lang, na ito ang huling bagay, na gagawin ko para sa kanya. Felix, wala na ang anak mo. Anong sinabi mo? Sino ang gumawa? Ito. Bitch, magsalita ka pa ng isang salita, at patay ka. Hello, hello, hello. Nandyan ka ba? Mr. Thompson, naiintindihan ko. Ikaw siguro si Mr. Wilson. Nandito siya. Bakit parang pamilyar siya? Miss, ayos ka lang ba? Ako si Wilson. Pinadala ako ni Mr. Thompson para ayusin ito. Tingnan mo, magkano ang kailangan mong bayad pinsala. Pag-usapan natin. Magkano sa tingin mo ang halaga ng anak kong hindi pa isinisilang? Ay halaga? Isang anak, nawala na. Mukhang mahirap ang usaping ito, kahit para sa isang abogado. 5 milyon. Basta't iurong mo ang demanda, at pirmahan mo ang kasunduang ito, mapupunta ang pera sa account mo sa loob ng kalahating oras. 10 milyon. Parehong kondisyon. Miss, pag-isipan mong mabuti, ang 10 milyon ay sapat para mabuhay ka ng komportable. Sa buong buhay mo, wala na tayong magagawa. Nasaktan mo ang babae ni Mr. Thompson. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Hindi mo kayang talunin si Iris. Nagugilty ngayon si Mr. Thompson sa kanya. Ano man ang hingin niya, gagawin ni Mr. Thompson ang lahat para matupad iyon. Sige, 15 milyon. Huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Pera sa loob ng kalahating oras. Hindi ba sapat iyon? Kung gayon, 20 milyon. Iyon ang pinakamataas na kapangyarihan na ibinigay sa akin. Wilson, tama ba? Bakit hindi mo tawagan at tanungin si Felix kung magkano ang halaga ng buhay sa loob ko? Ay halaga? Pasensya na, miss. Wala ngayong oras si Mr. Thompson. Walang oras? Abala siya sa paglilinis ng gulo. Para sa tunay niyang minamahal, hindi ba? Nakikipagtalo si Mr. Thompson kay Miss Hale. Sabi ni Miss Hale, may ibang babae si Mr. Thompson. Gusto niyang hatakin ito sa ospital para personal na patunayan. Pero, Mr. Thompson. Ikaw mismo ang pupunta rito para harapin ang babaeng ito. Sige, nahanap na namin siya. Si MS, Joe nga, yung babaeng pinagbuhatan mo ng kamay kanina. Hindi, yung alin na iyon. Ipapadala ko na sa iyo ang lokasyon. Ikaw mismo ang dapat pumunta para asikasuhin ito. Sige. Hayaan na si Mr. Thompson mismo ang umasikaso. Girls, narinig nyo ba? Sabi ko sa inyo, aayusin ito ni Felix para sa akin, at siya mismo ang pupunta rito. Nakita nyo, walang kailangang magmadali, mga kaibigan. Ang boyfriend ko, si Felix, ang pinakamayaman sa lungsod, ay pumayag na puntahan ito ng personal, para harapin ng harapan ang putang ito. MS Hale, ano ba ang gusto mong gawin? Nabugbog mo na siya, ng gusto. Kung magdulot ka ng malubhang pinsala, magkakaproblema ka. Ano? Huwag kang matakot, binibini. Gagamutin ko na ang mga sugat mo, walang maiiwang peklat. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Ngayon, ang boyfriend kong si Felix, kayang ayusin ang lahat para sa akin. Ano ang nangyayari rito? Felix, nandito ka na. Felix, nandito mismo sa harap mo ang putang ito. Gusto kong malaman kung talagang kabit mo siya. Iris. Ikaw ba talaga ang nanakit sa kanya ng ganito? Isang mata lang ang nakikita. Karapat dapat sa kanya yun. Hiniling niya yun. Sigurado ka bang tama ang taong hinanap mo? Ni hindi ko nga siya kilala. Ano? Felix. Buntis siya sa anak mo, at nagkukunwari kang hindi mo siya kilala. Wala akong pakialam. Ikaw ang dapat mag-ayos ng gusot na to para sa akin. Sige, ako na ang bahala para sa'yo. Pero ito na ang huling pagkakataon. Makinig ka, wala akong oras sa kalokohan mo. Makinig kayo. Hindi ko alam kung sino kayo, o kung ano ang relasyon ninyo.
Nag-miscarriage lang ang pasyente, at napakahina ng kanyang kondisyon. Kung magpapatuloy kayo sa paggulo ng ganito, tatawag ako ng pulis. Hindi mo ba nakikita na narito kami para turuan ng isang puta? Ano bang pakialam mo? Hindi mo ba nakikita? Narito na ang boyfriend ko at magagawa mo pang magingay dito. Ano ang sinabi mo? Anong miscarriage? Buntis ang pasyente, at binugbog ng malubha ng binibining ito. Nag-miscarriage na siya ngayon. Kakagawa lang namin ng emergency treatment sa kanya. Kung hindi, parehong buhay, ina at anak, ay maaaring mawala. Ano? Sigurado ka ba sa kanyang pagkakakilanlan? Ni hindi mo nga ako nakikilala? Ikaw ay... Felix, ilan pang babae ang itinatago mo sa akin? Kailangan ko bang makilala ang bawat isa kasama mo? Iris, ang labo-labo mo na talaga, at ang lupit mo, dahil lang sa pagdududa mo. Binubuli mo ang isang babae. At ikaw, ganito kalaki ang nangyari. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko maliit na bagay lang. Iris, oh Iris, akala mo ba talaga, walang maghihiganti sa'yo? Nandyan ka naman, anong dapat kong katakutin? Kasalanan ng putang iyan. Hindi siya naging disenteng babae. Ginawa pa niyang man-iron ng pamilya, mangakit ng lalaki ng iba. Tama na. Felix, sinampal mo ako para sa putang iyan, sa harap ng lahat. Sige, ngayon, haharapin kita ng harapan. Gusto kong makita ng personal, kung sino talaga siya. Gusto kong makita, ang putang ito, kung sino talaga siya. Tama na, hindi pa ba sapat ang gulo mong ginawa? Huwag mong hawakan ang sugat niya, baka magkapeklat. Huwag kang matakot, hayaan mong maglagay ako ng bagong benda, hindi ito mag-iiwan ng peklat. Felix, bitawan mo ako. Anong kinakatakot mo? Natatakot ka bang ibunyag kita? Iris, ang daming tao dito, maraming mata ang nakatingin. Ang ginawa natin, malinaw na nakita ng iba, tigilan mo na ang paggulo. Eh ano ngayon? Akala mo ba ang ginawa mo? Walang nakakaalam. Ang phone ko, nagli-livestream ngayon. Ngayon, alam na ng buong mundo. Felix, ang negosyante, nagloko sa akin, si Iris, para sa ibang babae. Iris, alam mo ba, ikaw ang kabit? Ano? Ako ang kabit. Kaninong kabit ako? Ngayon nagsisimula ka nang sinisiraan ako. Ha, ako ang nobyo mo. Ang lakas ng loob mong tawagin akong kabit. Nakita ninyong lahat yan, di ba? Ito si Felix, ay isang tunay na makabagong Chen Shimei. Kaya pala magkapareho kayo ng apelyido, na mana sa pamilya. Tatawagin mo akong kabit, para sa isang maninira ng pamilya. Iris, patayin mo na yung livestream mo ngayon din, patayin mo, kung makita ng mga tao sa stream na ito, na binugbog mo ang isang buntis, hanggang sa maagasan siya, at kumalat yung video na yon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko na yan mabubura. Tapos na tayo. Natatakot ka na ngayon, gusto mong tumakbo, yan ba? Nangako kang aayusin mo ito para sa akin. Binabawi mo na ba ang salita mo ngayon? Felix, lalaki ka ba talaga? Sige, sige. Sabihin mo sa babaeng ito, hindi kami magkasundo. Sobrang hindi siya makatwiran. MS, Hale, ang buong proseso ng pag-assault mo sa isang tao, ay nai-record, at ipinadala na sa hukom. Matibay ang ebidensya, makakulong ka. Ano? At saka, pinapayuhan kita, na agad na patayin ang iyong livestream. Baka sakaling, makiusap pa ako para sa kahabagan ng hukom. Kung hindi, wala ka na. Ikaw, ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Pasensya na, ano ang pangalan mo? Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang sa akin, walang problema sa pera. Ang pangalan ko ay... Anong sinasabi mo, Felix? Bibigyan mo talaga siya ng pera. Panaginip lang yan. Wala nga akong kahit sentimo. Anong karapatan mo para bigyan siya? Ay, nako. Binibini, ayos ka lang ba? Masakit. Pasensya na, Dok. Siguraduhin mong maaligan siyang mabuti. Huwag mong hayaang magkaroon ng pangmatagalang problema. Kung hindi, ang Iris na ito ay talagang hindi mapapatawad. Felix, hanggang ngayon, si Iris pa rin ang iniisip mo. Felix, anong sinasabi mo? Malinaw na. Tinuturuan ko lang ng leksyon yang babaeng manloloko. Malinaw na siya ang unang nagkamali. Bakit? Bakit ako ang hindi mapapatawad? Hoy, G. Thompson.
Hindi mo ba sinabing pupunta ka para makita ang asawa mo? Mula nang makauwi tayo, dito ka lang tumatambay. Nasa bahay ang asawa mo, malamang nag-aalala na siya. Tama, naabala ako sa kanya. Nakalimutan ko talaga ang isang bagay na napaka-importante. Kailangan kong tumawag muna. Felix. Iris, anong ginagawa mo? Ayoko lang. Nasagutin ng putang yan ang telepono. Sino ba ang alam kung kanino siya nakikipag-flirt ngayon? O kung sino naman ang susunod niyang sisirain? Tinutulungan ko ang mundo. Buti na lang, hindi tumunog ang telepono niya. Ibig sabihin, ang numerong tinawagan ko ay hindi sa kanya. Muntik na, kung si Fiona nga talaga yun. At napalo siya ng napakalakas hanggang sa makunan siya. Hindi ko kayang isipin. Tama na yan. Tigilan mo yan. Bakit nakatawag ako kanina, pero ngayon hindi na? Basag na ang telepono. Nasira ba ang screen ko? Hindi makatawag. Hindi. Mabilis ang tibok ng puso ko, ang sama ng pakiramdam ko. Kailangan kong i-message si Fiona sa WeChat. Tanungin ko kung nasaan siya. Hoy, hindi. Okay lang. Nakakatanggap pa rin ng mensahe. Mensahe kanino? Kaninong WeChat yan? Wala kang pakialam. Pasensya na yon. Medyo napasobra ako. Di yan boses ni Fiona. Talagang hindi pwedeng si Fiona yan. Buti na lang. Fiona, alam ko. Nitong mga nakaraang buwan, pinipigilan mo lang ang galit mo. Sabi ko sa'yo, kapag tapos na ko sa mga pinagkakaabalahan ko, babalikan kita. Sige. Dati, nag-overthink ako. Nagpakasal tayo noong 20 anyos. Sinubukan ng 10 taon, pero hindi nabuntis. Tapos bigla mo na lang sinabi sa akin, nabuntis ka. Nagpadalos-dalos ako ng conclusion. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Patawarin mo ako. Nakakatawa naman. Kung tadhana ang mag-ugnay, magkikita kahit saan. Kung hindi magkikilala kahit magkaharap. Felix. Mukhang, talagang dito na ang wakas natin. Felix, maghiwalay na tayo. Sa wakas, may sagot na. Felix, maghiwalay na tayo. Hiwalay? Anong klaseng biro to? Boses mo. Bakit ang paos? Parang narinig ko na to saan. Hayaan mo na. Mas mabuti na lang natawagan kita. Hello, Fiona. Sumagot ka rin. Nasaan ka na? Felix, nawala na ang baby. Maghiwalay na tayo. Ano? Hindi? Fiona, anong ginagawa mo? Alam mo kung gaano kahalaga sa akin. Ang batang ito, ang pagsasabi ng ganyan, ay parang bata lang. Ako. Sige, ngayon, kahit anong iniisip mo, 10 taon na tayong kasal. Alam ko, na marami kang pinagdaanan nitong 10 taon. Dahil wala tayong anak, pero ngayon, meron na tayo. May dahilan ka pa bang sumuko? Wala nga. Wala. Felix. Pagod na ako. Siyempre naman, nakakapagod talaga magbuntis. Kung pagod ka, sabihin mo lang sa akin. Pwede kitang painumin ng tsaa o tubig. Pwede kitang imasahe. O kung ano man ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Kayang-kaya kong ibigay sa'yo. Felix, hindi kita niloloko. Nawala na talaga ang baby. Paano nangyari yon? Anong gusto mong gawin? Fiona, ang dami na nating pinagdaanan. Sa mga nakaraang taon, alam ko, na gusto mo rin ng batang ito. Hindi mo naman siguro, pinagdiskitahan yon. Gets ko na, ginagamit mo lang to para manipulahin ako, di ba? Sige, magkano ba? Magkano? Ibibigay ko sa'yo. Binibini, kanino ka? Kanina kausap sa telepono? Felix, yun. Hindi yun. Sabi ko, bakit ang boses ay parang namamalat? Baka naman. Ikaw ba ay... Kanino ka tumatawag?
Kanino ka kausap? Anong ginagawa mo? Putang ina mo, hindi ka man lang makatagal ng kalahating minuto. Nambobola na naman siya sa'yo, hindi ba? Iris, nawawala na ba ang isip mo? Ano, gusto mo magtago ako sa ilalim ng lupa? Felix, ang kapal ng mukha mong gawin to sa harap ko. Nagkikitaan kayo ng mata, tapos ikaw pa ang may ganang magsalita tungkol sakin. Iris, huwag kang magbintang ng walang basehan. Alam mo ba kung sino talaga siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung paano mo ako tratuhin ngayon. May bago ka ng babae, kaya papansinin mo na lang ako, ang opisyal na nobyo mo. Sige, ang kapal ng mukha mong layuan ako. Ikaw ang may gawa nito. Ano? Anong sinabi mo? Mabuti pang magpaliwanag ka. Sino ba talaga siya? Malalaman mo rin naman. Ano? Tuturuan kita, putang ina mo. Ang kapal ng mukha mong sumagot sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay isang influencer na may milyong tagasunod. Minamahal ng libo-libo, at ang lakas ng loob mong makipagkumpetensya sa akin. Iris, anong gusto mo? Hindi ko noon napansin kung gaano ka kaloko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Bakit mo ako iniwan? Gusto ko pa ring maging nobyo mo. Ako ang magiging asawa ng pinakamayamang lalaki. Imposible. Bakit? Masaya tayo noon. Hindi ba? Basta, putulin mo ang relasyon mo sa babaeng ito. Ako na ulit ang magiging nobyo mo. Okay, babalik tayo sa dati. Okay. Hindi. Sa pagitan natin, hindi na mangyayari yon. Bakit? Dahil ba sa putang ito? Dahil ba sa kanya, nawalan siya ng anak at sira na ang mukha niya, at panig ka pa rin sa kanya? Sige. Ngayon, harapan kitang haharapin. Ipapakita ko sa iyo kung ano na ang hitsura niya ngayon. Mahal. Ikaw pala. Ginoong Thompson, mahal. Asawa ko siya. Ginoong Thompson, ayos ka lang ba? Ginoong Thompson, sinasabi mo ba? Asawa mo na siya ng 10 taon. Ano? Asawa mo siya? Felix, ano sa palagay mo? Paano mo ito ayusin? Magkano sa tingin mo ang halaga ng anak mo? Ang bata. Ang anak natin. Nawala na ang anak natin. Nandito ang doktor. Gusto mo bang kumpirmahin? Felix. Hindi ko alam na may asawa ka pala. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ay, Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Felix, akala ko kabit mo siya. Hindi ko rin alam. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi mo ako masisisi dito. Felix, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ginoong Thompson. Ginoong Thompson. Pumiya pa po kayo, Ginoong Thompson. Pumiya pa po kayo, Ginoong Thompson. Umalis ka sa harap ko. Punyeta ka. Mga tao. Mga tao. Ibigay mo sa akin. Mga tao, tumigil sa pagkuha. Tumigil sa pagkuha. Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Pinapatay niya ako. Tulong, may tao. Pinapatay niya ako. Pinapatay niya ako. Iris. Iris Hale, mabubuhay ka ng mahal para rito. Ang sanggol. Nawala ang sanggol. Doktor, pwede pa ba siyang magbuntis ulit? Lahat, si Felix, ang pinakamayamang lalaki. Ginamit niya ako at saka itinapon. Niloko niya ang nararamdaman ko. Nang magsawa na siya sa akin, itinaboy niya lang ako, mula simula hanggang katapusan. Ako ang biktima rito. Hindi lang niya niloko ang nararamdaman ko.
Muntik na niya akong patayin sa pagsakal. Tingnan ninyo. Nakikiusap ako sa inyong lahat online. Pakiusap, kailangan ninyo akong ipagtanggol. Iris, susuportahan ka namin. Ngayon, pinagbantaan na ako ni Felix. Napapatayin. Kung may mangyari man sa akin, siguradong siya ang nasa likod nito. Mula ngayon, magla-live ako araw-araw. Kung hindi ako sumipot sa takdang oras, kailangan ninyong tumawag ng pulis para sa akin. Bumaba ka. Bumaba ka. Felix, hindi ba sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon ay medyo huli na? Baby, nandito si mommy para makasama ka. Mahal, huwag. Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. Felix, nawala na ang anak ko. Hindi na ako pwedeng magkaroon pa ng anak. Ang pananatili sa pamilya Thompson ay wala nang saysay sa akin ngayon. Kung ayaw mong manatili sa pamilya Thompson, pwede nating pag-usapan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Noong pinakasalan kita, hindi ko inakalang magiging pinakamayaman kang lalaki. Pero hindi ko kayang maging asawa ng pinakamayamang lalaki. Ngayon, ako ay makakasama ko na ang anak ko. Fiona. Hanfei. Nasaan ako? Ano nang ginagawa ninyo? Fiona, gising ka na. Ano nang nangyari sa akin? Wala ka bang naaalala? Nahulog ka mula sa itaas. Isang buwan ka nang nasa koma. Ano? Fiona, naayos ko na si Iris. Ay pangako mo sa akin. Huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Okay. Naayos? Paano mo siya naayos? Hoy, mga kaibigan, isang buwan na, nagli-live na ulit ako. Ano nang nangyayari? Paumanhin, mga kaibigan, ngayon, kailangan kong linawin ang ilang bagay. Una, yung araw na yon na hinatak ako habang nagli-live. Lahat yon ay isinadula para sa live, para makuha ang atensyon ng mga netizen. Pangalawa, nagkamali ako at akala ko asawa talaga ni Felixie, ang kabit, at pinagpapatuloy kong bugbugin si Mrs. Thompson, ng mahigit 3 oras. Kaya na-miscarry siya agad. Hinuberan ko rin siya. Sa huli, sinadya kong akayin ang lahat. Para suran ang Titan Group Online, at si Felix Thompson. Ayos lang. Nasikaso ko na ang lahat para sa'yo. Ikaw pala ang nanakit sa kanya ng ganoon. Ikaw ba ang gumawa nito sa kanya? Ang mga sugat ko, nangyari yun nang lumabas ako ng gabi. Hindi ako nag-ingat, at nahulog sa hagdan. Walang sino mang sinadya akong saktan, at ang binti ko, sa gabing yun din, aksidente kong nabali. At ang mga peklat sa mukha ko. Dahil mukha ang unang tumama nang mahulog ako mismo ang may gawa, walang kinalaman dito ang sinuman. Ngayon, gusto kong humingi ng tawad kay Felix. At kay Fiona Davis, na aking nasaktan. Paumanhin. 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 Paumanhin po, Mrs. Davis. Dapat doblehin kong tiningnan ang pagkakakilanlan ninyo noong araw na yon. Oo. Ako ay isang abogado, pero hindi ko nakuha ang lahat ng detalye. Iyon ay kapabayaan sa bahagi ko. Paumanhin po, Mrs. Thompson. Nagkamali kami. Kasalanan lahat ito ni Iris. Siya ang nagutos sa amin. Oo, ang sumipa sa tiyan ninyo, naghubad sa inyo, at gumamit ng kutsilyo para mag-iwan ng peklat. Siya lahat yon. Pakiusap, nagmamakaawa kami. Mrs. Thompson, sabihin ninyo kay Mr. Thompson, napakawala ng aming mga pamilya. Talagang alam na naming nagkamali kami. Kung sapat na ang paghingi ng tawad, ano pa ang kailangan natin ng pulis?
wala sa inyo ang makakatakas. Ako, si Fiona Davis, igagalaw ko ang buong pamilya Thompson. Bawat koneksyon na mayroon kami, gaano man katagal, gaano man kalaki ang gastos. Ako mismo ang sisiguro na kayong mga demonyo ay ipapakulong at hindi na kayo makakalabas. Mrs. Thompson, maawa po kayo. Pasensya na po. Felix, tatawagin ko na ang pulisya. Gusto kong arestuhin silang lahat, pati si Iris. Mr. Thompson, pakiusap. Mr. Thompson, maawa po kayo. Papasukin ng hebe ng pulisya. Chief, sina Iris at ang mga kaibigan niya sa mall ay sinaktan at ininsulto ako. Ilegal na ikinulong ako at tinangka akong patayin. Ipinag-uutos ko na kayo ay dakpin ang mga taong ito at dalhin sa hustisya. Opo, ma'am. Mga tauhan. Mrs. Davis, maging mabait po kayo. Bata pa lang po sila. Siguradong hindi naman kayo magiging malupit na hindi sila bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Eksakto, tapos na ang nangyari. Ang anak ninyo ay hindi na babalik. Oo, Mrs. Davis. Nakikiusap po ako, bigyan ninyo sila ng pagkakataong magbago para makapagsimula ulit. Bigyan sila ng pagkakataon. Sino naman ang magbibigay ng pagkakataon sa anak ko? Huwag kang mag-alala, kahit makapasok sila doon, hindi ko pa rin sila pagbibigyan. Makinig kayo, ako ay tumatanggi sa anumang uri ng settlement o kompensasyon. Hinihiling ko ang pinakamahigpit, pinakamataas na parusa. At si Iris, dalhin mo siya sa akin. Dalhin niyo siya. Anong nangyari sa mga sugat mo? Mukhang malubha. Kung may nanakit sa iyo, pwede kang magsumbong. Hindi, aksidente ko lang yun. Wala yun kinalaman sa iba. Sigurado ka? MMHMM. Sige, sumama ka sa amin. Pwede nang umuwi ang mga magulang. Kung may anumang development, ipapaalam namin sa inyo. Uuwi. Ito. Anong bahay ang uuwian? Nasunog lahat. Wala nang natira. So, sigurado ka na ayaw mong magsumbong? Gusto kong panoorin mo ng sarili mong mata habang ipinapasok ko ang anak mo sa bilangguan para maranasan mo kung ano ang pakiramdam na mawalan ng anak. Hindi lang sila ipapakulong, gagawin kong impyerno ang buong buhay nila. Ano? Siyempre, hindi naman kita binibigyan ng walang pagkakataon. Kung si Iris ay papayag na mag-live sa harap ng lahat ng netizens, lumuhod at magmano sa akin, hindi ako hihingi ng kahit isang sentimo. Pipirmahan ko ang letter of understanding. Oo. Basta hindi makulong ang anak ko. Gagawin namin ang lahat ng hiling mo. Oo. Kaya maghihintay ako. Mabuti. Tayo. Oo. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga netizen, luluhod ako at humihingi ng paumanhin. Paumanhin, Ginang Davis. Nagkamali ako. Hindi mo talaga alam na nagkamali ka. Takot ka lang. Ahem. Ginang Davis. Kaya, ang kasunduan, may pipirma mo na ngayon, di ba? Naitanong ko na kung pipirmahan mo ito ngayon. 3 taon lang sa bilangguan ang makukuha niya, suspendido sa loob ng 4 na taon. Sa madaling salita, may ipapataw ang parusa sa kanya sa labas ng bilangguan. Kung pipirmahan mo ito ngayon, parang binigyan mo siya ng pagkakataon. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Dahil napirmahan na ang kasunduan, isasarado na namin ang kaso. Hahaha. Fiona, Fiona, wala ka talagang utak. Kapag ako ay nagpa-plastic surgery para ayusin ang mukha ko, sa ilang sandali, sino pa ang makakaalala nito? Hahaha. Ahahahaha. Tama ka, nagsisimula pa lang ang buhay mo. Pero ang buhay ng anak ko, akala mo ba, hahayaan kitang makalusot ng ganito? Handa ka na ba?